Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Bukas ay may 12 NBA games tayo at isa sa mga inaabangan dyan ay ang rematch ng first round matchup sa West Playoffs last season ng Los Angeles Lakers at Minnesota Timberwolves. Ang Timberwolves ay medyo nagkaroon ng pagbawas sa talent sa pag-alis ni Nickeil Alexander-Walker na malaking parte sa kanilang bench production the last few seasons. Ganun pa man, inaasahan ng malaking jump kay Anthony Edwards. Inaasahan nga ng madami na magiging MVP caliber player na siya at hahamunin ang tulad nila Luka Doncic at Shai Gilgeous-Alexander sa usapan ng MVP ngayong season. Ganun pa man, para sa akin nga magiging kaabang-abang dito ay kung paano ba dedepensahan ni DeAndre Ayton at ng Lakers si Julius Randle, dahil si Randle nga talaga ang naging tinik sa kanila last playoffs. Ang depensa nga ng Lakers ang pinakaunang red flag kapag tiningnan mo ang kanilang roster, at ngayong wala pa si LeBron ay si Hachimura at Ayton na ang best matchup mo para kay Julius Randle, dalawang player na hindi gaanong kilala para sa kanilang depensa. Last playoffs nga ay kinalabaw lamang sila ni Julius Randle, habang si Anthony Edwards naman ay nanggaling pa lamang sa isang 41-point performance at tila ba nasa mid-season form na kagad ito. Makikita nga natin kung magagawa bang mapigilan nila Gabe Vincent, Marcus Smart, Luka Doncic at Austin Reeves ang mas inimprove na version ni Anthony Edwards. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang Indiana Pacers naman na walang Tyrese Haliburton at TJ McConnell ay nabawasan pa nga ng Andrew Nembhard matapos itong magtamo ng injury. Ganun pa man ay pinahirapan nga nila ang champion OKC Thunder, at sa second game ng OKC ngayong season ay naglaro na sila sa kanilang ika-4 na overtime. Umabot na naman ito sa double overtime mga kaibigan, kaya naman second game pa lang nga ngayong season ay pigang-piga na ang MVP SGA mga kaibigan. Ganun pa man ay nagawa pa din naman ng OKC na may uwi ang dikit na panalo sa score na 141-135. Halimaw na performance para kay Shai Gilgeous-Alexander. Nagtala siya ng career high 55 points, 8 rebounds and 5 assists on 23 of 26 shooting sa free throw line. 26 points din si AJ Mitchell, 23 points, 8 rebounds si Aaron Wiggins, at 15 points, 12 rebounds naman si Chet Holmgren. Habang sa game naman ng Golden State Warriors at ng Denver Nuggets ay gumamit pa din nga ang Warriors ng small ball 5 laban kay Jokic, at pinagbayad nga sila nito sa first half ng Denver Nuggets dahil maliit ang kanilang lineup. Bawat atake nga ng 3-time MVP ay nagdo-double team sila, at ang naiiwan na libre ay si Aaron Gordon na binigyan sila ng 25 points sa first 2 quarters on a perfect 7 of 7 shooting sa 3-point line. Sa third quarter naman ay matinding depensa nga pinakita ng Warriors at nabawi nilang kalamangan. Pinangunahan ng mga veteran Steph Curry, Al Horford at Jimmy Butler ang offense ng Warriors sa quarter na ito. Ganun pa man, sa fourth quarter nga ay hindi talaga mapigilan si Aaron Gordon ng Warriors. Sagutan nga sila ni Steph Curry na mga clutch 3-pointers at umabot din nga ang game na ito sa overtime matapos na may pasok ni Steph Curry ang long bomb na ito. Kaya naman talagang na-hype nga siya at ang mga fans ng Warriors. Sa overtime naman ay pinagpatuloy lang nga ng Warriors ang momentum nila hanggang sa tuluyan na nilang nakuha ang panalo sa paunguna ng 42 points, 6 rebounds and 7 assists si Steph Curry, 21.6 assists si Jimmy Butler at 13 points, 8 rebounds and 8 assists si Draymond Green. Habang nasayang naman ng career high 50 points si Aaron Gordon mga kaibigan on 10 of 11 shooting sa 3-point line, 25 points and 10 assists si Jamal Murray at 21 points, 11 rebounds and 10 assists triple-double ni Nikola Jokic.